Habang lumalawak ang modernization efforts ng Armed Forces of the Philippines, AFP, isang makabuluhang pag-unlad ang muling lumutang matapos ilabas ng Lockheed Martin ang pinakabagong henerasyon ng kanilang Sniper Advanced Targeting Pod, ATP. Ang upgraded system na pinangalan ng Sniper Network Targeting Pod, NTP, ay nagbibigay ng mas mataas na antas ng capability na maaaring maging susi sa pagpapalakas ng darating na FA-50 Block 70 Fighting Eagles ng Philippine Air Force, PAF. Ang Sniper NTP ay nakatuon hindi lamang sa pagpapahusay ng precision strike missions, kundi pati na rin sa pagbuo ng interconnected battle space kung saan ang bawat eroplano ay nagiging bahagi ng isang integrated network ng sensors at shooters. Gamit ang advanced data link features, nagagawa ng pod na magpadala at tumanggap ng critical mission data ng mas mabilis at mas secure kumpara sa nakalipas na mga modelo. Ang ganitong uri ng real-time information sharing ay nagiging pundasyon ng modernong air operation sa buong mundo. Malaki ang naiaambag ng plug-and-play capability ng Sniper NTP sa pananaw ng PAF. Dahil hindi na kailangan ng malalaking modifications sa airframe o avionics, mas pabilis at mas mura ang integrasyon. Ito ay napakahalaga dahil nagpapahintulot ito sa Pilipinas na mag-upgrade ng hindi humihinto sa paggamit ng kanilang pangunahing light combat aircraft. Kung maisasama ang NTP sa FA-50 Block 70 fleet, ang Pilipinas ay magkakaroon ng kakayahang magsagawa ng mas epektibong maritime surveillance, target acquisition, at strike missions. Ang FA-50 ay maaaring magsilbing frontline reconnaissance platform na kayang magbigay ng high-quality imagery at tracking data diretso sa ground commanders o naval assets na nag-ooperasyon sa West Philippine Sea. Sa panahon kung saan napakahalaga ng timeliness ng impormasyon, ang ganitong kakayahan ay maaaring literal na magbago ng takbo ng operasyon. Bukod pa dito, ang Sniper NTP ay may kakayahang makipag-ugnayan sa iba pang AFP platforms na may katugmang data link systems, kabilang ang mga drone, naval vessels at missile batteries. Ibig sabihin, maaari nitong pagsamahin ang surveillance at targeting information ng iba't ibang sangay, isang capability na matagal nang inaasam sa integrated defense framework ng bansa. Sa hinaharap, maaaring magamit ito para bumuo ng mas mabilis na kill chain kung saan ang FA-50 ay nagde-detect at nagtatrack ng target habang ibang platform naman ang naglalabas ng standoff weapon. Tumitingin din ang Pilipinas sa karanasan ng Malaysia na nakakuha ng approval mula sa gobyerno ng Estados Unidos noong nakaraang taon para sa 10 Sniper ATP unit na nagkakahalaga ng $80 milyong, katumbas ng mahigit 4 na bilyong piso. Bagamat ang mga ito ay para sa kanilang F/A-18 Hornets, inaasahan ding lubos na makikinabang ang kanilang paparating na FA-50 fleet mula sa capability na ito. Ang naturang deal ng Malaysia ay nagpapakita na bukas ang US sa pag-equip ng FA-50 platform gamit ang Sniper Pod technology. Sa kaso ng Pilipinas, ang inaasahang mas mataas na presyo ng Sniper NTP ay posibleng maisama pa rin sa kabuuang package, lalo na't may 40 bilyong piso na pondo na inilaan ng pamahalaan noong Hunyo para sa pagbili ng 12 FA-50 Block 70 eroplano. Ang budget na ito ay maaaring magbigay ng puwang para sa advanced targeting pods, lalo na't tumataas ang pangangailangan ng PAF para sa mas modernong surveillance at strike systems. Gayunpaman, kinakailangan pa rin ng formal na approval mula sa US government bago ito maging opisyal na bahagi ng kontrata. Ayon sa ulat na unang inilabas ng Bonds QPH, ang Sniper NTP ay nakikita bilang isa sa mga teknolohiyang maaaring magpabilis sa paglipat ng PAF mula sa basic combat capability tungo sa isang network, precision-capable Air Force. Kung matutuloy ang integrasyon nito,
maaaring maging mas epektibo ang Pilipinas sa pagprotekta ng airspace, maritime borders, at sa pagtugon sa mga banta sa panahon ng krisis. Sa kabuuan, ang Sniper NTP ay hindi lamang simpleng targeting pod. Ito ay isang hakbang tungo sa mas advanced, mas integrated, at mas responsive na defense posture para sa Pilipinas. Ang desisyong ito, kung maaprubahan, ay maaaring maging isa sa pinakamahalagang modernisasyon ng Philippine Air Force sa darating na dekada.